Mga kapatid, ngayong gabi ang ating simbahan ay nagagalak sapagkat hindi lamang bagong taon ng ating ipinagdiriwang, bagkus ipinagdiriwang din natin ng isa sa mga dogma ng ating simbahan, ang Theotokos o si Maria bilang ina ng Diyos. Ang kapistahang ito answers the question, why do Catholics honor Mary? Ang hindi Katoliko minsan sinasabi nila that we Catholics worship o sinasamba natin ang Birheng Maria as a goddess who gave birth to our God. Hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin, bakit tinawag natin ang ating mahal na inang si Maria bilang ina ng Diyos. The truth is, we Catholics do not worship Mary as we worship or adore God. We honor her, respect her, love her, and seek her intercession sa pamamagitan ng ating panalangin. O Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Hindi natin kailanman pinapantay ang mahal na Birheng Maria sa Diyos o pinapalitan ang Diyos sa Kanya. Sa halip, iginagalang natin siya dahil pinarangalan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpili sa Kanya upang maging ina ni Jesus. Mary was blessed among women, and God gave her this grace in order she will become worthy to her mission of becoming the Mother of God. At kapag tayo ay naniniwala that Jesus is our Lord and our God, then marapat nating tawagin that Mary is indeed the Mother of God. Tatlong bagay ang dapat nating tandaan sa dakilang kapistahang ito. Una, the Blessed Virgin Mary is a mother of all. The Church gratefully reflects on the Virgin's maternity as a model of our Christian life. Itinuturo sa atin ng ating simbahan ng ating inang si Maria ay ina ni Jesus at ina nating lahat. Kaya marapat na tularan natin siya, lalo tigit ang kanyang pagiging masunurin mula sa pagpakita ng isang anghel upang ihatid ang mabuting balita na siya ang magdadalang tao at pangangalan ng Jesus hanggang sa tuktok ng Kalbaryo. Isang ina na lubos na nagmahal sa kanyang anak. Kaya ngayong gabi, hinihikayat tayo na magbalik tanaw sa buhay ng ating inang si Maria, lalo tigit sa pagsurya sa kalooban ng Diyos. Kaya simulan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pag-oo sa kagustuhan ng Diyos at di yaong mga pansariling kagustuhan. Hindi madali ang maging banal, di po ba? O maging mabuti kung hindi natin susubukan. Pangalawa, Mary gave her son to us in the manger as our reference to the Eucharist. St. Luke speaks of an encounter, of a meeting among the shepherds and Jesus. Ipinapakita ni San Lucas ang kahalagahan ng pagtatagpo ng mga pastol at ng ating Panginoon sa sabsaban. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi maging buo kapag walang personal na experience or encounter with the Lord o personal na pagtatagpo natin kay Jesus. At matatagpuan lamang natin si Jesus sa banal na Eucharistia. At maging sa ating kapwa, mas lubos nating mauunawaan ang ating personal na pagtatagpo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas na puso, pusong mapagkumaba at pusong mapagmahal. Pusong hindi nag-aalinlangan sa pag-ibig o pagmamahal ng Diyos. Katulad ng ating inang si Maria, hindi niya inalintana ang hirap na dadaranasin niya sa kanyang paglalakbay sa bundok ng buhay, kasama ang kanyang anak. Kahit ilang balaraw pa ang tumusok sa kanyang puso, ang mas mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, Mary is an example of contemplation. Natanim sa isip ng ating inang si Maria ang mga bagay nito at kanyang pinagbulay-bulay. Siya ay halimbawa ng personal na pagbumuni sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya, in your personal contemplation and reflection, you will ask to yourself, ano ba ang nagawa ko noong 2024 at dapat kong baguhin ngayong 2025? Ano ba ang dapat kong gawin upang maging mas malalim ang aking ugnayan sa Diyos at maging mabuti sa kapwa? Tatlong bagay ang dapat nating tandaan. That Mary
is our mother, the mother of all Christians. Pangalawa, Mary gave her son to us in the manger as our reference to the Eucharist. Pangatlo, Mary is our model of contemplation. Mga kapatid, inihandog ng ating mahal na ina ang kanyang sarili sa Diyos. Ang kanyang pagsunod was tested, ngunit nanatiling nandigan. Kaya ang biyaya at pagpapala ay sa kanya. Tinawag siyang bearer of God, Theotokos, ina ng Diyos at maging ina nating lahat. Kaya marapat na ang Birheng Maria ay parangalan dahil bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Naway matularan natin ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria na dumanas din ng iba't ibang paghihirap, mga hapis at kalungkutan. Ngunit siya ay naging buo, matapang at hindi tinalikdan ang kalooban ng Diyos. We should be grateful and appreciate the blessings that God has bestowed upon us this 2024. Alam ko ang daming blessings o naging kalungkutan, kabiguan at hapis na ating naranasan. Subalit tayo ay naging buo pa rin dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. As we welcome this new year 2025, we seek a continued blessing by asking our Lord, through the intercession of our most blessed Mother, Mary, to help us see more clearly Jesus in our lives, to help us embrace God's will with open hearts and minds, allowing His teachings to guide us in our journey. Muli, a blessed New Year to all.